So, hi Miss Angge. So, ito, meron pa siyang unang question dyan. Parang ang question niya kasi is regarding rebooking. And then, nag-comment din po siya dun sa same, sa video about rebooking charges. So, sinasabi lang niya, nung time daw na nag-rebook siya, nung halos same daw ng cost ng ticket niya ang rebooking charges. And to answer that, yes, that is very possible. So, kunwari po, especially for, kapag po kasi bumili kayo ng promo ticket, let's say piso fare, ang cost lang ng ticket nyo, 600, 700, 1,000 pesos. Let's say 1,000 pesos. And then after a while, kunwari, may mga gusto kayong sabayan or gusto nyong i-rebook yung ticket nyo to a later date or mas maaga na date. So, kailangan nyong mag-request ng rebooking. Ang rebooking charges po, nagre-range nga po yan from 1,500, depende po sa airline, depende rin kung domestic or international. So from 1,500, let's say yung new ticket nyo, kasi ako ang pinaka magandang gawin muna. So syempre alam mo na kung magkano yung cost ng ticket mo. Ang gawin mo muna, mag-check ka ng bagong ticket, ang price ng ticket. Doon pa lang magkakaroon po kayo ng idea kung magkano yung magiging possible charges nyo. So, let's say nga, ang original ticket nyo, 1,000 pesos. Tapos, nung nag-check kayo sa website ng airline, ang new ticket na is 5,000 pesos. Ibig sabihin, kailangan mo magbayad ng 1,500 pesos for rebooking charges that is mandated by the airline o yun yung talagang restrictions ng mga airline plus 4,000 pesos difference. Gets? Okay, kung hindi, ibig sabihin, ang new ticket mo is 5,000 pesos, ang old ticket mo is 1,000 pesos, ang difference ng ticket na kailangan mong bayaran is 4,000 pesos, tapos plus rebooking charges na 1,500. Yes, ganun po talaga kamahal mag-rebook. Halos sa lahat po ng mga videos na ginagawa ko, ina-advise ko talaga na kailangan kapag ka nag-travel kayo, sure kayo sa lahat. Although alam naman natin na pinaplan talaga natin yung trip natin ahead of time. Hindi pa natin na-anticipate yung mga possible scenario kung bakit baka possible na hindi matuloy yung flight natin. But yes, meron talagang cost implication kapag nagpa-change kayo ng flight. And yes, opo, possible din po na mas mataas pa po sa bagong ticket nyo, ang babayaran, ang possible na babayaran nyo for rebooking charges and fare difference. Kaya po yung ibang mga question sa akin, meron po akong sinagot recently, no? Pwede daw ba siyang bumili na lang ng bagong ticket? Yes, pwede din po yun. Kung sa tingin nyo kasi, sobrang mahal na yung ticket nyo, let's say 1,000 pesos yung ticket nyo, yung dati yung ticket, tapos 2,000 pesos na yung bagong ticket, ibig sabihin, parang ang difference lang ng ticket nyo, 1,000 pesos lang. Pero dahil may rebooking charges, magbabayad ka pa ng additional 1,500. So, minsan, mas okay pa na bumili ng ticket kesa mag-rebook. Pero itong scenario na to, in most cases, nag-a-apply siya dun sa mga bumibili ng promo ticket. Kasi automatic, malamang kunwari, ang hirap i-explain ng hindi ako gumagamit ng jargon words. Kasi kunwari, bumili ka ng piso fare. Normally, ang piso fare, meron lang yung sale period. Kunwari, sale siya ng August 1 to August 3. Tapos, ang travel period mo is January to, let's say, January to May. So, ibig sabihin, kapag after the sale period na August 1, 2, 3, tapos let's say September, nag-decide ka gusto mo nang i-rebook ng flight, definitely, yung mga prices ng ticket, kung let's say from January to May, ibig sabihin, puro mga regular fares na yan. So, kapag ka nag-rebook po talaga kayo, sobrang taas ng babayaran. And guys, gusto ko pala munang mag-remind kasi sobrang dami ko pong nare-receive talaga ng mga DMs. And hindi po kasi ako masyado talaga nagfo-focus dun sa mga DMs kasi most of the questions din naman sa mga private messages nyo is nasagot ko na po sa mga videos ko. And then, meron din kasi mga nagme-message sa akin na, hello po, pwede po ba magtanong? Ayun na nga,
Kasi, sa sobrang tagal ko nga po mag-reply, matatagalan kayo kung magme-message kayo sa akin, tapos, hindi nyo pa dinetailed yung questions nyo. So, sa sobrang nahihirapan ako mag-explain. Kasi nga po, ako po, nakafocus din po ako sa pag-grow ng channel ko sa Blue App. So, hindi ako talaga masyado na nag-TikTok. Meron ako mga drafts dito na minsan hindi ko na napapansin. Ang tagal-tagal na sa drafts ko na mga pagsagot din sa mga questions nyo. So, better nga po kung magme-message po kayo sa akin, ilagay nyo na po lahat ng details. Nagkamali po ako ng pangalan, ano pong dapat gawin, mali po yung ganito. Specify nyo na po yung mga questions nyo para kapag nakita ko po yung mga messages nyo at may time akong sumagot sa mga private messages, masagot ko na po lahat. At ayun nga po, Miss Angge, sana nasagot ko yung question nyo. So, ayun lang po. Thank you!